Hello mga kunyangers! Maligayang pagbabalik sa aking channel. Kung hindi ka pa po nakasubscribe, please click the subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang ating notification bell para palagi kang updated sa ating mga kwento. Kaya na, gagawa na naman tayo ng bagong kwento ngayon. At akin itong pamamagatang Bulong. Ayan, simulan na natin. Marvin, buntis ako. Ano? Ba't hindi ka nag-ingat? Alam mo namang hindi ka pwedeng magbuntis. Hindi pa ako handa. Marvin, ano bang sinasabi mo? Anak mo to. At saka, ako lang ba dapat mag-ingat? Di ba dapat pati ikaw? Pareho natin ginusto to eh. Pareho natin ginawa. Hindi naman pwedeng sasabihin mo sa akin na hindi ka handa. Hindi pa nga ako handa sa responsibilidad. Hindi pa ako handang maging ama. Masyado pa tayong bata. Anong gusto mo? Ipalaglag ko to? Hindi pwede, Marvin. Hindi ako papayag. Hindi naman pwede na pagkatapos ng lahat, basta man na lang akong iiwanan. Hindi yung pwede, Marvin. Hindi yung pwede. Ano na lang sabihin ko sa nanay ko, sa mga magulang ko? Marvin, parang awa mo na. Panagutan mo to. Andrea, tulad ng sabi ko sa'yo, hindi pa ako handa. Wala pa akong ipon. Marami pa akong pangarap. Hindi pa ako handang maging ama para dyan sa magiging anak mo. Marvin, anak natin. Anak mo to, Marvin. Anak natin. Kahit anak ko pa yan, hindi pa ako handa, Andrea. Kung gusto mo, ituloy mo. Kung ayaw mo, ipalaglag mo. Wala akong pakialam. Napahagulgol na lamang si Andrea. Hindi niya akalain na ganun ang magiging reaksyon ng 3 buwan niyang boyfriend na si Marvin. Oo, 3 buwan pa lang silang mag-boyfriend ni Marvin. Ngunit unang buwan pa lang nila na ibigay na niya rito ang lahat-lahat. Unang taon pa lamang nila sa kolehiyo. Si Andrea ay nagmula pa sa isang malayong probinsya. At si Marvin naman ay taga Maynila. Dahil matalino si Andrea, nakakuha siya ng scholarship para makapag-aral sa Maynila. Kaya naman, masakit ang loob ng mga magulang niya na magpaalam siya na doon siya sa Maynila mag-aaral. Ang dami-daming bilin na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang bago pa siya nagpuntang Maynila. Hindi niya akalain na sa bandang huli, magsisisi siya na dapat pinaniwalaan niya ang kanyang mga magulang. Andrea, magmula ngayon, wag na wag ka nang magpapakita sa akin. Parang awa mo na. Wag mo sirain yung pangalan ko, ha? Wag ka nang magpapakita sa akin. Marvin, hindi yan pwede. Paano ako? Paano kami? Yung magiging anak mo? Andrea, ba't ba ang kulit mo? Sinabi ko sa'yo, wala akong pakialam sa batang yan. Kung gusto mong ituloy, ituloy mo. Pero, hanggang dun lang ang masasabi ko sa'yo. Tandaan mo ito, Marvin. Magmula sa araw na ito, hindi na kita kilala. At pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa akin at sa magiging anak mo. Tandaan mo yan, Marvin. Tandaan mo yan. Kaya magmula ngayon, mag-iingat ka. Umiiyak na lumabas ng kwartong iyon si Andrea. Ang kwartong iyon ay ang tinutuluyan mismo ni Marvin sa isang lumang condominium. Ano akala niya? Dami-dami kayang babae dyan. Mas maganda, sariwa. Nako, ano akala niya? Itong gwapong kunto? Mag-i-stick sa isang babae? No way! Iyon ang huling pagkakataon na nakita ni Marvin si Andrea. At ang balita niya, umuwi na nga ng probinsya si Andrea. Lumipas ang 2 linggo, may babae na namang iniuwi si Marvin sa kanyang condominium. Maganda, matangkad, at mahaba ang buhok, at isa ring babaeng nagmula sa probinsya. Biglang tumunog ang alarm clock ni Marvin. Nako, Cindy, ay, malilate na ako sa klase ko, ha? Maiwan muna kita rito.
bago ka umalis, pakisara na lang ang pintuan ha. Tsaka, wag mo akong kalimutang bisitahin mamayang gabi. Okay? O, sige, mahal. Sige. Ako inaantok pa. Mamaya pa naman yung klase ko bandang alas 10. Kaya maya na ako lalabas ha. O, sige. Mauna na ako at late na ako ha. O sige. Dali-dali ngang nagbihis si Marvin at dali-dali ring umalis ng kanyang kondominium. Naiwan sa kanyang kwarto si Cindy na nakahiga pa sa kanyang kama. Aktong matutulog si Cindy nang makarinig siya ng ingay. Mahal? Marvin, ikaw ba yan? Dali-daling lumabas ng kwarto si Cindy upang tignan kung ano ang ingay na kanyang narinig. At bigla ay... Bigla na lamang nagkasigaw si Andrea. Dali-daling bumalik ng kwarto, pinulot ang kanyang mga gamit at lumabas ng kondominium ni Marvin. At nang gabing iyon, nagkataka si Marvin. Antay siya ng antay kay Andrea, ngunit walang Andrea ang dumating. At ang pinagtataka ni Marvin, naiwan ni Andrea ang sapatos nito. Tinawagan niya si Andrea, ngunit walang sumasagot sa telepono nito. Kaya lalong nagtaka si Marvin. Kinabukasan, pinuntahan ni Marvin ang tinutuluyan ni Andrea. Ngunit, ang sabi ng mga kaibigan nito, kahapon pa raw hindi nila makausap si Andrea ng maayos. Nakatulala ito, parang wala sa sarili. Ano nga bang nangyari sa kanya? Bakit biglang natulala si Andrea? Yan ang tanong na ating sasagutin. Dahil sa nangyaring iyon kay Andrea, naghanap muli ng babaeng liligawan si Marvin. At makalipas nga ang halos 1 linggo, napasagot na naman niya si Gina. 3 araw pa lang silang magjowa ay dinala na agad ni Marvin si Gina sa kanyang tinutuluyang kondominium. Nang gabing iyon, habang magkatabing natutulog sina Marvin at si Gina, ay waring may narinig si Marvin. Marvin, nawaring may tumatawag sa pangalan niya. Biglang dumilat ng mata si Marvin. Panaginip lang pala. Ay, panaginip lang pala. Akala ko totoo na. Diyos ko, sino yung tumatawag sa akin? Bakit tinatawag yung pangalan ko? Marvin. Ngunit kahit gising na si Marvin, patuloy pa rin niya naririnig ang pagtawag sa pangalan niya. Pinagwalang bahala ni Marvin ang kanyang naririnig. Inisip niya na inaantok lamang siya, kaya kung ano-ano na ang naririnig niya. Ipinikit ni Marvin ang kanyang mata at nakarinig siya ng bulong. Magbabayad ka sa ginawa mo. Pagbabayaran mo ginawa mo sa amin. Pagbabayaran nyo. Magbabayad kayo. Pakiramdam ni Marvin, katabi lamang niya ang bumubulong sa kanya. Ngunit nang tingnan niya si Gina, tulog na tulog ito. Ano ba to? Bakit ba parang nag-iilusyon na ata ako? Ano ba nangyayari sa akin? Kinapa ni Marvin ang kanyang leeg, ang kanyang noo. Wala naman akong lagnat ah. Ba't parang kung ano-ano yung naririnig ko? Sinampal-sampal nito ang kanyang pisngi. Diyos ko, inaantok ata ako. Makatulog na ngang muli. Muli ay ipinikit ni Marvin ang kanyang mata. At patuloy na may narinig siyang bumubulong sa kanya. Marvin, hindi ko kinaya yung ginawa mo. At magbabayad ka. Magbabayad ka, Marvin. Pinilit ni Marvin ang matulog. At nakatulog nga siya. Kinabukasan, nang magising siya, nakita na lamang niya si Gina sa isang sulok. Nakatingin sa malayo, hindi makausap, at humahagulgol.
Gina! Anong nangyari sa'yo, Gina? Biglang itinaas ni Gina ang kanyang kamay at waring may itinuro sa may tabing pintuan. Ano? Ano yung tinuturo mo? Wala naman ah. Wala naman akong makita. Gina, pwede ba magbihis ka? Malilate na tayo. Ngunit patuloy ang naging pag-iyak ni Gina. Kaya naman, sinampal ito ni Marvin. Gina, gumising ka na! Gina, gumising ka! Ano ba? Waring natauhan si Gina. Ano bang nangyayari sa'yo, Gina? Tanghali na, malilate tayo sa klase natin. Yung babae nakita ko. Babae? Saan? Handyan lang siya kanina eh. Tumingin sila sa paligid, ngunit wala silang nakita. Gina, nananaginip ka lang. Magbihis ka na. Malilate tayo sa klase natin. Dali-dali nga silang nagbihis at umalis ng kondominium. Nang gabing iyon, ginurantang si Marvin ng isang balita. May babae raw tumalon mula sa building ng kanilang paaralan. Tumalon daw ito mula sa rooftop. At napag-alaman niya na ang babaeng yun ay mismong si Gina. Napaisip si Marvin, ano ang problema ni Gina? Bakit kailangan niya magpakamatay? Ngunit sa pagkakaalam niya, masaya naman si Gina sa kanya at wala naman itong nababanggit na anumang problema ukol sa pamilya o maging sa pag-aaral. Pero bakit magpapakamatay si Gina? Ang lalong ipinagtaka ni Marvin ay ang kwento ng mga nakasaksi sa pangyayari. Tumatakbo raw si Gina at sumisigaw na, "Layuan mo ako! Layuan mo ako! Lumayo ka sa akin!" Hanggang sa napadpad si Gina sa rooftop. Ngunit nang tingnan ng mga tao ang paligid, wala naman daw humahabol kay Gina. Ngunit sa ginagawin ni Gina, waring may humahabol dito na nais niyang takasan hanggang sa mahulog ito sa rooftop. Hindi naman masyadong nasaktan si Marvin dahil hindi naman niya totoong mahal si Gina. Para sa kanya, ang babae ay palamuti lamang sa buhay niya. Pampalipas oras. Kaya naman, lumipas uli ang 2 linggo, muli siyang may iniuwing babae sa kanyang kondominium. Lyra, ito yung kwarto ko ha. Medyo may kalumaan na itong kwarto ko. Kasing building medyo matagal na. Pero, komportable naman itong tulugan. Lika, matulog na tayo. Yaya niya kay Lyra, ang bago niyang girlfriend. At nang gabi niyon, napabalikwas si Marvin. Waring may bumukas ng pintuan ng kwarto nila. Sino yan? Sino andyan? Sino yan? Biglang pumagon si Marvin. Dahan-dahan siyang lumapit sa may pintuan. Binuksan niya ito. Ngunit wala naman siyang nakita. Lumingon-lingon siya sa paligid. Wala namang tao sa paligid. Pumasok na siya ng kwarto at isinara ang pinto. Hindi pa siya nakakalayo nang makarinig siya ng waring biglang nagbukas-sara ang pintuan ng kanilang kwarto. Bumalik siya sa may pintuan. Sino yan? Hindi ako nakikipagbiro sa'yo. Kung sino ka man, lumabas ka. Nag-antay ng ilang segundo si Marvin, ngunit walang lumabas. Kaya naman, napabuntong hininga na lamang siya. Inisip niya na maaaring inaantok lamang siya. Kaya kung ano-ano na naman ang naririnig niya. Bumalik sa pagtulog si Marvin at nagising na lamang siya sa tunog ng kanyang alarm clock. Aba, tanghali na pala, malilate na ako. At nang tingnan niya ang kanyang katabi, wala na doon si Lyra. Lyra, andiyan ka ba? Nagtungo si Marvin sa toilet. Ngunit wala doon si Lyra. At nang tingnan niya ang mga gamit ni Lyra, handoon naman ang mga damit nito, ang bag, ang sapatos. Ngunit saan nagpunta si Lyra? Dahil malilate na si Marvin, dali-dali siyang nagbihis at lumabas ng kanyang kondominium. Habang sa daan, nagulat na lamang siya nang makita siyang maraming tao sa paligid.
Nawaring may tinitingnan sa gitna ng kalsada. At nang makiosyoso si Marvin, "Padaan, ano ba nangyari? Anong titignan niyo dyan?" Nakisiksik si Marvin sa grupo ng mga tao at tinignan niya kung ano ang iniosyoso ng mga ito. Nakita niya ang babaeng duguan na nasa gitna ng kalsada. Hubot-hubad ito. At nang pagmasdan ni Marvin, nakilala niyang si Lyra ito. Agad na lumapit si Marvin sa babae. "Lyra? Lyra, ano nangyari sa'yo?" Ngunit nang iharap ni Marvin ang mukha ni Lyra, nakita niyang duguan ito at wala ng buhay. "Boss, ano pong nangyari sa kanya?" tanong ni Marvin sa mga pulis. Sir, nasagasaan po yan kaninang madaling araw. Na-hit and run po ata. Wala naman po nakasaksi kung anong sakyan yung nakabangga sa kanya. Kilala niyo ba siya, sir?" "Opo, girlfriend ko po siya. Magkasama po kami kagabi. Magkatabi kami natulog. Kaya nagtataka ako bakit wala siya sa tabi ko nung gumising ako." Sir, pwede po bang ibigay niyo sa amin yung pagkakakilanlan ng biktima? At kung maaari po sana ay sumama po kayo sa amin upang doon niyo ibigay ang inyong statement. Kailangan po namin ng statement niyo, sir." "Pero sir, malilate na po ako sa klase ko, sir." "Sir, kailangan po namin ng statement niyo para po madali nating masolve ang kaso ng kaibigan niyo." "Oo, sige po, sir. Sasama po ako sa inyo, sir." Sumama nga si Marvin sa mga pulis. At doon ay tinanong siya kung ano ang dahilan ng pagtakbo ni Lyra ng hubot-hubad sa kalsada. Ngunit tulad nga sinabi ni Marvin, wala siyang alam dahil paggising niya, wala na si Lyra sa kanyang tabi. Agad din pinakawalan ng mga pulis si Marvin at ang mga magulang ni Lyra na pagpasyahan na lamang na wag nang ituloy ang investigasyon. Agad na lamang nilang pinalibing ang kanilang anak. Makalipas pa ang 3 linggo, muli ay may bagong girlfriend na naman si Marvin. At tulad ng dati, inaiwi niya ito sa kanyang condominium. Nang gabing iyon, habang magkatabing natutulog sina Marvin at ang bagong girlfriend nito na si Kate, nakarinig sila ng mga kaluskos. "Mahal, ano yun? May kasama ka ba dito sa bahay mo?" "Wala. Bakit? Bakit may mga parang kumakaluskos ata sa may sala? May naririnig akong mga yabag." "Wala akong kasama dito sa bahay. Pero teka, oo nga, may mga yabag nga. Teka, huwag kang lalabas ng kwarto ha." "Lalabas ako. Baka may nakapasok na magnanakaw." Dahan-dahang lumabas si Marvin ng kanilang kwarto at pumunta sa may sala. Ngunit wala siyang nakita. Walang tao sa paligid. Nakarinig na lamang siya ng isang Dali-daling bumalik si Marvin sa kanyang kwarto at nakita niyang nakabukas na ang bintana ng kwarto niya. At nang dumungaw siya, nakita niya roon si Kate, nakahandusay sa baba. Wala nang buhay. "Kate!" sabi niya. Dali-dali siyang tumalikod upang lumabas ng kanyang kwarto. Ngunit sinalubong siya ng isang malakas na hangin. "Sino yan? Magpakita ka! Sino yan?" At sa pagbanggit na iyon ni Marvin, biglang lumitaw ang isang pamilyar na hubog sa kanya. "Andrea, ikaw ba yan?" Unti-unting lumapit ang hubog na iyon sa harapan niya, hanggang sa tumapat ito sa kanyang tenga. "Magbabayad ka, Marvin. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa amin. Magbabayad ka." Waring natauhan si Marvin nang marinig niya ang sirena ng mga pulis. "Mga pulis! Si Kate! Oo nga pala, si Kate!" Kaya dali-daling lumabas ng kwarto si Marvin at tinignan kung saan bumagsak si Kate. Wala na nga itong buhay. Narinig niya ang pagsasalita ng pulis sa kanyang likuran. "Sir, may tumawag po sa amin. Ang sabi may nahulog na babae mula sa itaas." "Kilala niyo po ba siya, sir?" "Opo, sir.
Kasama ko po siya sa kwarto kanina. At nagulat na lamang ako na makita siya sa baba. Paano pong nagulat kayong nakita niyo siya sa baba? Hindi niyo ba siya nakitang tumalon? Hindi po, sir. Wari ba'y may narinig akong kaluskos dun sa may bandang sala namin. Kaya po, lumabas po ako ng kwarto. At nakarinig na lang po ako ng sigaw at ang pagtingin ko po, nakita ko pong nakabukas na po yung bintana at nakita ko nga po siya sa baba. Ibig niyong sabihin, hindi niyo nakita nung tumalon siya. Hindi po, sir. Kung ganun po, sumama po kayo sa amin. Kailangan po natin imbestigahan ang pangyayaring ito. Isinama nga ng mga pulis si Marvin. At doon na pag-alaman na ito na ang ikalawang pagkakataon na may namatay na babae na kasama niya. Doon naguluhan ang mga pulis. Bakit namamatay ang mga babaeng nakakasama niya? Kinabukasan, dahil sa kakulangan ng ebidensya na magdidiin kay Marvin, pinakawalan siya ng mga pulis. Dahil binubulabog si Marvin nang nakita niyang multo ng nakaraan, napag-isipan ni Marvin na dalawin si Andrea sa lugar nito. May kalayuan ng probinsya nila Andrea. Kinakailangang magbiyahe ng halos 8 oras ni Marvin upang marating ang probinsya nila Andrea. At nang makarating siya roon, ipinagtanong-tanong niya ang bahay ni na Andrea. Dahil maliit lamang ang barangay ni na Andrea, madaling nahanapan ni Marvin ang bahay nito. Tao po? Tao po? Tao po? Sino yan? Dito po ba nakatira si Andrea? Bakit? Anong kailangan mo sa apo ko? Dadalawin ko lang po sana siya. Handyan po ba siya? Nasa kwarto niya. Natutulog. Pwede, wag mo siyang gambalain. Sino ka ba? Ako po si Marvin, yung pong boyfriend niyang taga Maynila. Biglang binuksan ng matanda ang pintuan. Marvin ba ikaw mo? Yung nakabuntis sa apo ko? Opo, ako nga po si Marvin. Pumasok ka, dali. Bilisan mo. Pinapasok ng matanda si Marvin. At pagpasok ni Marvin sa loob ng kabahayan, nakalanghap siya ng kakaibang amoy. Amoy nabubulok na karne. Halos masuka si Marvin sa nalanghap niyang amoy, ngunit hindi niya ito pinahalata. Andyan po ba si Andrea? Pwede ka pa ba siyang makausap? Ang sabi ko sa iyo, natutulog si Andrea. Handoon siya sa kwarto niya. Ayaw niyang pagambala. Pwede po bang katukin? Pakisabi po, andito po ako. Nais ko lang po siyang makita. Ba't ba ang kulit mo? Sinabi na sa'yo, natutulog ang apo ko. Parang awan niyo na po. Gusto ko lang po siyang makausap. Saglit, tatanungin ko siya. Biglang lumayo ang matanda at nagpunta sa isang silid sa bandang dulo. Kumatok ito at binuksan ang pinto. Dinig na dinig ni Marvin nang kinausap ito ng matanda. Apo, andito si Marvin. Gusto ka raw makita at makausap. At narinig ni Marvin na isinara ng matanda ang pintuan. Ngunit wala siyang narinig na kasagutan mula sa loob ng kwarto. Lumapit ang matanda kay Marvin. Pasensya ka na. Ang sabi niya, ayaw niyang magambala at pinapaalis ka niya. Dahil mukhang galit na ang matanda, lumabas na lamang ng bahay si Marvin. At napagdesisyonan niya na babalik siya sa bahay na yon at pupuntahan ang kwarto ni Andrea. At nang gabing iyon, tila isang akyat bahay si Marvin na pumasok sa bahay ng matanda. Dire-diretso itong nagtungo sa dulong kwarto kung saan naroroon si Andrea. Nang buksan ni Marvin ang pintuan ng silid, bumungad sa kanya ang nakakasulasok na amoy. Amoy na bubulok na patay. At nang sindihan ni Marvin ang ilaw ng silid, nagulat na lamang siya. Handoon si Andrea.
na halos naaagnas na ang bangkay. Sa gulat ni Marvin, tumakbo ito palabas ng silid at dumiretso sa pintuan ng bahay. Hindi niya napansin na matagal nang nakatingin sa kanya ang lola ni Andrea. Hindi makapaniwala si Marvin sa kanyang nakita. Patay na si Andrea! Patay na si Andrea! Kung ganun, si Andrea ang pumapatay sa mga nagiging girlfriend ko. Yan ang tanging nasasabi ni Marvin. Bumubulong siya habang tumatakbo. At habang tumatakbo siya, nakaramdam siya ng panlalamig. Biglang lumakas ang hangin. At waring may narinig siyang bumubulong. Ikaw ang dahilan ng nangyaring ito. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nawala. Kaya magbabayad ka. Magbabayad ka. Natulero si Marvin. Hindi niya alam ang gagawin. Ang tanging naisip niya ay tumakbo ng tumakbo ng tumakbo. Pakiramdam niya may humahabol sa kanya. Sumisigaw siya habang tumatakbo na parang nababaliw. Patuloy siya sa pagtakbo. Hindi niya namalayan na patungo na siya sa isang malalim na bangin. Nagulat siya nang maramdaman niyang nasa bangin na siya. Humihingi siya ng saklolo, ngunit walang makarinig. Nagpagulong-gulong siya hanggang sa makarating siya sa baba ng bangin. At pagdilat niya ng mata, napasigaw siya. Nakita niya sa kanyang harapan ang naaagnas na si Andrea. Nakangiti at nagsabing, "Sasamahan mo na ako. Magkakasama na tayo ng anak mo. Halika na. Magsasama na tayo. Magsasama na tayo." Kinabukasan ng umaga, natagpuan ng mga tao ang bangkay ni Marvin sa ibaba ng bangin. Nakadilat at mukhang takot na takot.